Siya ang huling cultivator, isang maalamat na kaluluwa na nabasag at nagkalat sa paglipas ng panahon. Habang nakalimutan na ng mundo ang kanyang pangalan, ang kanyang kapangyarihan ay nanatiling natutulog sa mga iba't ibang anyo. Ngayon, nagbalik siya at unti-unting binubuo muli ang kanyang kaluluwa, at hinahagilap ang bawat piraso. At hindi niya nakakalimutan na ayusin muna ang kanyang inventaryo bago sumabak. Para sa kanya, hindi pa tapos ang isang laban hanggat hindi nauubos ang laman ng bulsa ng kalaban. Muli bang maibabalik ng sirang alamat ang kanyang lakas upang maging pinakamalakas sa lahat? Yan ang ating malalaman. Nagsisimula ang kwento sa isang daigdig na winasak ng napakalaking digmaan sa pagitan ng mundo ng mga immortal at ng mundo ng mga demonyo, 5,000 taon na ang nakalilipas. Sa labang iyon, winasak ang lahat ng angkan ng mga immortal. At ang lahi ng mga cultivator, halos tuluyan ng naglaho. Sa hindi kalayuan sa lungsod ng Philo, sa loob ng kagubatang na tinatawag na Forest of the Lost, may isang lalaking nanginginig dahil sa matinding takot. Pero kung titingnan maigi, natural lang ang kanyang naging reaksyon, dahil hindi niya lubos na maintindihan kung bakit biglang lumitaw ang mga halimaw na nasa harapan niya. Ang mga ito ay isang uri ng halimaw na kilala sa tawag na goblin, at isa sa mga goblin ay nagtangkang patayin ang binata gamit ang matalim na espada. Sa kalangitan ay maliwanag ang bilog na buwan, at may malamig na simoy ng hangin sa gabi na nagpapalipad sa mga tuyong dahon mula sa mga sanga ng puno. Sa gitna ng katahimikan ng kagubatan ay dumating ang isang grupo ng mga tao. Binubuo ito ng isang babae at 2 lalaki. Ang babae ay nakasuot ng damit na nagpapakita na isa siyang salamangkera o mangkukulam. Mula sa isang maliit na bayan, may nakapastil na isang quest. Ayon sa anunsyo, may mga mababang uri ng goblin na gumagala sa bahaging ito ng gubat at umatake sa mga nakatira roon. Ngunit wala silang dapat ay pangamba dahil kasama nila si Mistress Catherine. Dahil sa kanyang kakayahan, naging madali para sa kanila ang pagtanggap at pagtupad ng ganitong klase ng misyon. Subalit ang tunay na dahilan kung bakit pumunta si Catherine ay hindi para kumita ng pera. Hindi siya pinapayagan ng kanyang ama na magsanay at gumamit ng mahika sa simbahan, kaya ito lamang ang paraan upang maasa ang kanyang kakayahan. Si Catherine ay isang rank 2 mage mula sa Church of the Holy Cross. Biglang napatigil ang mga lalaki ng makarinig sila ng isang tao na mahina ngunit malinaw na humuhuni ng awit. Sa gilid ng kanyang paningin ay napansin ni Catherine ang isang taong papalapit. Isa itong lalaki na may maputing buhok at siya ang kumakanta habang naglalakad. Nagulat ito nang makita na may ibang tao na mas nakapasok pa sa kagubatan kaysa sa kanya. Hindi maunawaan ng 2 lalaki kung bakit may isang sibilyan na nasa ganoong lugar, dahil maraming halimaw ang nagkalat at lubhang napakadelikado. Ngunit para sa lalaking may puting buhok, tamang-tama ang kanyang pagdating. May dala siyang utos mula sa kalapit na pamayanan, at ang pakay niya ay pumatay ng mga halimaw. Napansin ng lalaking may hawak na kalasag na kakaiba ang kasuotan ng lalaking ito, dahil wala siyang suot na kahit anong uri ng armor. Dahil dito, mukha lamang siyang isang ordinaryong tao, ngunit nakakagulat na determinado siyang lumaban sa mga halimaw. Ang isa pang lalaki ay nagdesisyon na subukan at sukatin ang lakas ng kanyang isipan. Nagalit ang lalaking may puting buhok dahil tinutukan siya ng isang aparato sa kanyang mukha. Sinabi ng lalaki na huwag siyang mabahala dahil pangsukat lang iyon at gusto lang nitong malaman ang kanyang kakayahan. Ngunit laking gulat nila nang lumabas na 0 ang resulta ng lakas ng kanyang isipan. Natawa ang lalaki dahil kahit isang normal na tao ay karaniwang may antas na 5. Paano nga ba siya lalaban sa mga halimaw kung wala siyang kahit anong lakas ng isipan? Bagamat mahihina lamang ang mga halimaw sa lugar na iyon, tiwala ang lalaki na hindi tatagal kahit 1 minuto ang lalaking may puting buhok. Samantalang nagtataka naman ang puting buhok kung ano ba talaga ang tinutukoy nilang lakas ng isipan. Hindi niya iyon kailanman ginamit, ngunit sanay na siyang pumatay ng mga halimaw gamit ang kanyang sariling kakayahan. Dahil dito, mas lalo lamang siyang pinagtawanan. Para sa kanila ay isa siyang malaking biro. Hindi man lang niya alam kung ano ang tinutukoy na lakas ng isipan at sinasabi niyang nakapapatay siya ng halimaw. Ipinaliwanag ni Catherine na ang lakas ng isipan ay isang espesyal na kakayahan na nagbibigay daan sa tao upang lumaban sa mga halimaw. Sa loob ng libo-libong taon,
Natututo ang mga tao na gisingin at gamitin ito upang makalaban at makapagtanggol laban sa mga halimaw. Ang mga taong nakakakontrol ng lakas ng isipan ay nakakayanin ang mga bagay na higit sa normal na kakayahan ng isang tao. Depende sa antas ng lakas, hinahati ang mga tao sa iba't ibang ranggo, S, A, B, C, D, at E. Sinabi ng isang lalaki na si Catherine ay nakarating na sa ranggo D sa murang edad pa lamang. Dahil dito, madali niyang kayang labanan ang mga halimaw sa paligid. Kaya sinabi nilang mas mainam para sa lalaking may puting buhok na umuwi na habang maaari pa. Ngunit tumanggi siya at nagpatuloy lamang sa kanyang paglalakad. Hindi maunawaan ng isa kung paano siya naunahan ng lalaking iyon nang hindi niya namamalayan. Parang kailangan na niyang ipasuri ang kanyang paningin. Unti-unti na siyang nagagalit dahil hindi siya pinakikinggan. Ngunit bilang tugon, tinaasan lamang siya ng gitnang daliri ng lalaking may puting buhok. Sinabi ni Catherine na walang saysay ang pagtatalo. Kung gusto niyang magpatuloy, hayaan na lamang siya. Dumating na rin naman si Catherine sa lugar na ito nang walang pahintulot mula sa simbahan, kaya wala na ring dahilan para gumawa pa ng gulo. Mahihino lamang ang mga halimaw dito kaya walang masamang mangyari kahit may isang taong walang lakas ng isipan na gumagala sa paligid. Maaari pa nga siyang maging kapaki-pakinabang pagdating sa pagkolekta ng mga loot mula sa mga halimaw. Pagkaraan nito ay nagsimula na silang pumatay ng mga goblin. Tinawag ni Catherine ang espiritu ng tubig upang sumunod sa kanyang utos. Sa ngalan ng banal na tubig, labanan ang kasamaan at ipakita ang iyong kapangyarihan. Ginamit niya ang lihim na mahika ng pamilya Steve, ang Great Whirlpool. Dahil dito, mas naging madali ang kanilang pakikipaglaban. Samantala, hindi hinayaan ng dalawang lalaki na madumihan ang mga kamay ni Catherine sa paghawak ng mga bangkay ng goblin, kaya sila na mismo ang gumawa ng ganoong gawain. Napansin naman ng lalaking may puting buhok na sobra ang paghanga ng dalawang lalaki kay Catherine. Sinabi niya na bagamat mga rank isa lamang ang mga halimaw dito, hindi pa rin sila dapat magpakampante dahil tiyak na mayroon pang mas matitinding kalaban sa unahan. Pagkatapos ng ilang sandali ay narating nila ang isang guho. Kakaiba ang lugar na iyon at wala man lang nabanggit tungkol dito sa quest na kanilang tinanggap. Nagbabala ang lalaking may puting buhok na maging maingat sila dahil mabigat ang pakiramdam sa kapaligiran. Ngunit dahil naroon na sila, wala na silang magagawa kundi ipagpatuloy ito. Nagpaalala rin si Catherine na huwag silang maging kampante dahil iba ang lugar na ito kumpara sa gubat. Mayroon siyang hindi magandang kutob. Samantala, pinagmamasdan sila ng mga uwak na mapupula ang mga mata. May dagaring nagtatago sa likod ng malalaking bato, at may isang goblin na tahimik na nagmamanman sa kanyang biktima. Habang naglalakad ang babae, aksidente niyang napansin ang halimaw. Agad niyang tinanong ang mga lalaki kung ano iyon. Napansin ng iba na sobrang laki ng halimaw na ito at nagtanong kung maaari rin ba itong isang rank isa na halimaw. Ngunit hindi sigurado si Catherine. Kahit hindi gumagalaw ang halimaw, pakiramdam niya ay may mali. Nakita niyang tila gustong lapitan ng lalaking may puting buhok ang halimaw kaya mabilis niya itong pinigilan. Naisip ng lalaki na parang pamilyar ang halimaw. Sigurado siyang nakakita na siya ng ganoong uri noon. Sinimulan niyang tusukin ang binti ng goblin, ngunit hindi ito gumalaw o nagbigay ng kahit anong reaksyon. Malakas na sumigaw ang binata kay Catherine, Miss Catherine. Mukhang isa lamang itong ordinaryong bangkay ng goblin. Kaya inisip ng lalaking mandirigma na wala namang problema. Ngunit biglang nagliwanag ang mga mata ng goblin. Biglang sumigaw ang lalaking may puting buhok. Mag-ingat ka, huwag mong ibaba ang depensa mo. Ngunit huli na dahil wala ng oras ang lalaki para makaiwas. Sa isang iglap ay naputol ang kanyang braso. Nang inig ang buong katawan ng lalaki at hindi niya akalain na buhay pa pala ang halimaw na ito. Isa itong halimaw na nasa ranggo 3, isang goblin leader. Sumigaw ng malakas ang goblin leader, dahilan upang mawala ng malay ang dalawang lalaki. Lumapit si Catherine, nag-aalala sa kalagayan nila. Ngunit sinabi ng puting buhok na halatang siya mismo ay nanginginig sa takot. Pero imbes na mene si Catherine sa sinabi ng ating bida, bahagya lang itong lumingon sa kanyang likuran habang nagsasabi ng, "Ikaw dyan. Dyan ka lang sa likuran ko. Huwag kang mag-alala, kaya kitang protektahan dahil isa akong level 3 magician." Napagtanto ni Catherine na napakalakas ng halimaw na ito kaya hindi maaaring ipagsawalang bahala ang sitwasyon.
Kailangan niyang gamitin ang pinakamalakas niyang mahika at ibuhos ang lahat ng kanyang lakas sa atake. Muli niyang tinawag ang espiritu ng tubig upang sumagot sa kanyang panawagan. Sa ngalan ng banal na tubig, palayain ang banal na kapangyarihan at palayasin ang maruruming nilalang. Ngayon, hayaan mong pagdusahan ng goblin ang mga sagradong sumpa ng sinaunang mga aklat. Tinawag niya ang isang mabangis na pating. Ngunit sa isang iglap ay napawi lamang ng goblin leader ang kanyang mahika. Hindi maunawaan ni Catherine kung paano nangyari iyon. Pumasok agad sa isip niya na hindi lang ito isang ordinaryong halimaw kundi tiyak na isang rank 3 na halimaw. Dahil sa nangyari, kinabahan siya at hindi niya na malaman kung ano ang kanyang susunod na gagawin, at sa loob lamang ng isang segundo, napansin niya na handa nang umatake ang goblin leader patungo sa kanya. Mabilis na nakalikha si Catherine ng harang na gawa sa tubig upang protektahan ang sarili. Ngunit kahit na nakagawa siya ng depensa, nakatanggap pa rin siya ng pinsala. Napagtanto niyang hindi niya kayang talunin ang halimaw na ito. Pero bahagya siyang nagtaka, dahil ayon sa impormasyon na kasaad sa kanilang quest, dapat ay puro level 1 goblin lamang ang nandoon sa kagubatan. Paano nga ba nauwi sa ganitong sitwasyon? Ang totoo, tanging mga rank 1 na mentalist lamang ang kayang sumabay sa laban kontra sa isang rank 3 na halimaw. Kahit isang grupo ng 5 o 6 na mentalist ay halos hindi rin kayang gawin iyon. Wala nang ang saysay na pag-usapan pa ang kanilang grupo, dahil ang dalawang knight na may ranggong E ay nawalan na ng malay. Matindi ang pinsalang natamo ni Catherine. Naisip niya, nakatakda na ba talaga siyang mamatay sa lugar na iyon? At ang nakakaawa pa, kasama sa kapahamakan ang isang ordinaryong lalaki na walang kahit anong kakayahan. Ngayon ay kailangan pa nilang mamatay ng magkasama dahil sa kanyang pagiging makasarili. Inihampas ng goblin leader ang kanyang sandata upang patayin ang dalaga. Naghanda na si Catherine na tanggapin ang kanyang kamatayan. Ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata, hindi niya maintindihan kung bakit buhay pa siya. At ang nakita niya ay nakapagpatigil sa kanya. Ang lalaking inakala niyang mahina ang siyang pumihil sa espada ng goblin gamit lamang ang dalawang daliri. Nayanig ang buong katawan ng goblin sa nakita. Hindi maunawaan ni Catherine kung ano ang mangyayari, nagtataka siya habang bumubulong sa sarili ng, papaano niya nagawang pigilan ang atake ng goblin leader gamit lamang ang dalawang daliri. Imposible ito, ang goblin leader ay nasa level 3. Lumingon sa kanya ang lalaki at tinanong kung kaya pa ba niyang gumalaw. Sumagot si Catherine na ayos lang siya. Kaya naman sinabi ng lalaki na lumayo siya dahil baka madamay siya sa susunod. Agad namang sumagot si Catherine ng, sige, walang problema, at sa isang iglap. Agad na lumayo si Catherine at nagtago sa likod ng isang puno. Nagtanong siya kung sapat na ang layo niya. Sinagot siya ng lalaki na sapat na iyon, at saka siya humarap muli sa halimaw. Mabait ngunit seryoso siyang nagtanong, naranasan mo na bang tamaan ng kidlat? Kung hindi pa, mararamdaman mo na ngayon. Mas lalo pang nanginig ang goblin leader nang maramdaman ang matinding banta. Unti-unting namuo ang kidlat sa kalangitan, at saka ginamit ng lalaki ang isang mahika na. Tinawag niyang Thunderous Attraction. Sa isang iglap ay tinamaan ng kidlat ang goblin. Hindi makapaniwala si Catherine na kaya talaga niyang lumikha ng kulog at kidlat. Hindi niya ito maunawaan. Naisip niya kung bakit tinatago lang nito ang totoo niyang pagkakakilanlan, na isa pala siyang lightning magician. Pagkatapos ng atake ay sinabi ng lalaki na tapos na siya, kaya maaari na siyang lumabas. Ginamit ni Catherine ang kanyang mga mata upang siguraduhin kung patay na nga ba ang goblin. Hindi makapaniwala si Catherine sa kanyang nakikita, wika niya, totoo ba ito? Nagawa mong patayin ang isang goblin leader na level 3 sa pamamagitan lamang ng isang atake. Totoong kamangha-mangha ang ganitong uri ng mahika. Ang lungsod ng Furno ay matagal nang hindi nakakakita ng ganitong klaseng magaling na salamangkero. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ama, may mga taong malalakas na sadyang itinatago ang tunay nilang kapangyarihan at nagpapanggap na halos wala silang kakayahan. At kapag dumating ang oras na kailangan nilang ibuhos ang lahat, inilalabas nila ang tunay nilang lakas para magdulot ng napakalaking pinsala sa napakaikling panahon. Marahil isa ang lalaking ito sa kanila. Unti-unti nang sumisikat ang araw. Nagising na rin ang dalawang lalaki at nakita ang bangkay ng isang rank 3 na halimaw. Nagtataka sila kung talagang ang lalaking iyon ang nakapatay dito.
Ngunit paano iyon nangyari kung wala siyang kahit kaunting lakas ng isipan? Sinabi ni Catherine na huwag silang mag-alinlangan. Kung hindi dumating ang lalaking iyon upang iligtas sila kagabi, siguradong wala na silang lahat ngayon. Habang namumula ang muka ni Catherine, bahagya siyang nagsalita, siya ang tunay nating tagapagligtas, bukod pa doon, talagang napakalakas niya. Hindi man niya alam kung ano ang ginagawa ng lalaki ngayon, sigurado siya sa isang bagay, napakalakas ng taong ito. Lumapit ang dalawang lalaki sa ating bida at humingi ng tawad dahil sa inasal nila kagabi, wika nila, aming bayani, alam naming nagkamali kami, madami kaming sinabing hindi magagandang bagay kagabi sana ay mapatawad mo kami. Pagkatapos ay bahagya nagtanong ang isang lalaki ng, siya nga po pala, ang mga materials na nakuha mo sa level 3 goblin, ano po palang gagawin mo doon? Sana ay mabigyan mo din kami. Ngunit matapang na sinabi ng lalaking may puting buhok na, ang lahat ng iyan ay kukunin ko at wala akong ititira. Sa pagkakataong ito ay mayroon silang nakuha na maraming mahalagang loot, pati na ang lahat ng daladala ng halimaw na kanilang napatay. Kaya naman tinanong nila kung paano balak hatiin ng kanilang tagapagligtas ang lahat ng iyon. Siyempre, para sa kanila ay natural lang na sa lalaki mapunta ang lahat. Ngunit nagsimula silang magtalo na kahit papaano ay may kontribusyon din naman sila kagabi. Kaya naman iginiit ng dalawa na nararapat lang na mabigyan sila kahit kaunti. Kaya napagpasyahan ng pangunahing tauhan na bigyan sila ng tig-iisang kuko mula sa paa ng isang goblin na nasa ranggo 1. Nagsimulang magreklamo ang lalaking nawalan ng braso dahil para sa kanya ay napakakaunti noon. Iginiit niyang ibinigay niya ang kanyang braso sa laban kahapon at humiling pa siya ng karagdagang materyales mula sa kanilang tagapagligtas. Ngunit pinaalalahanan siya ng lalaking may puting buhok na maghinay-hinay lang dahil pinagaling na nga niya ang sugat nito. Wika niya, magdahan-dahan ka sa sinasabi mo, hindi mo ba alam na ang ginamit kong gamot para gamutin ang sugat mo at pigilan ang pagdurugo, ay ang aking pinakatatagong spiritual medicine. Bukod pa doon, ginamit kita ng walang kahit anong kapalit. Matapos ang mahabang meditasyon, inayos ng misteryosong lalaki ang nahuli nila kahapon. Ngayon, nahati na ang lahat ng ayon sa kanilang konsensya. At kung wala ng tututol, aalis na siya. Hindi inaasahan ni Catherine na aalis siya ng ganoon lang. Ngunit sinabi ng lalaki na kailangan pa niyang pumunta sa nayon para kunin ang kanilang gantimpala. Hindi nagustuhan ni Catherine na kinuha ng lalaki ang lahat ng bagay na maaari niyang pagkakitaan. Para sa kanya, napakakuripot niya. Ngunit sinabi ng lalaking walang braso na may isang napakahalagang bagay na hindi kinuha ng kanilang tagapagligtas. Naalala niya kagabi na parang pamilyar ang halimaw na iyon. At totoo nga, dahil iyon pala ang goblin na tinutugis ng samahan ng mga mangkukulam kapalit ng malaking gantimpala. Siyempre, hindi nakalampas sa matalas na pandinig ng lalaking may puting buhok ang sinabi nilang iyon. Nagsimula silang mag-usap tungkol sa pagdadala ng bangkay ng goblin sa bayan ng Furno, at doon ay maaari nila itong ipagpalit kapalit ng malaking halaga. Napatigil ang mga bata at nag-isip, posible ba talagang makakuha ng bayad mula rito? Napatigil ang ating bida habang nagtatanong ng, anong sinabi nyo? Pakiulit nga, biglang kuminang ang mata ng ating bida, at mahahalatang mukhang pera talaga, at pagkatapos makalipas lamang ang ilang oras, nakarating na sila sa bayan ng Furno. At doon nga nila ipinagpalit ang bangkay ng goblin leader na isang rank 3 na halimaw. Ang kabuuang halaga ay umabot ng 1,300 spiritual baht. Isang 2 kamay na espada ng goblin na nagkakahalaga ng 150 spiritual baht, at lahat ng iba pang materyales ay nagkakahalaga rin ng 150 spiritual baht. Ang mga ito ay katumbas ng mga batong espiritual na dati na niyang ginamit. Kahit mababa ang ranggo ng mga ito, marami naman ang kanyang nakuha. Malaki ang maitutulong nito sa proseso ng kanyang paglinang ng lakas. Ngunit napansin niya ang pagkadismaya sa mukha ng dalawang lalaki. Kaya naman nagpa siya ang lalaki na bigyan sila ng tig-30 spiritual baht bawat isa. Sinabi niya na mas mabuting umuwi na lamang sila at pagalingin ang kanilang mga sugat. Nagpasalamat ang dalawa sa kanilang tagapagligtas. At dahil patas na sila ngayon, napagpasyahan ng lalaki na umalis. Ngunit bigla siyang pinigilan ni Catherine. Hinawakan nito ang kanyang braso at nakiusap na huwag muna siyang umalis. Lumingon siya at tinanong kung ano ang dahilan.
Nais palang malaman ng dalaga ang kanyang pangalan kung maaari. Kaya ipinakilala ng lalaking may puting buhok ang kanyang sarili bilang si Zhong Changsan, mula sa Inferno. Makalipas ang ilang oras, sumapit na ang gabi at naka-check-in ang ating bida sa isang hotel. Doon ay makikita nating naliligo ang bida sa isang hot spring. Napansin ni Changsan na may nakasabit sa leeg ng Goblin Leader. Kahit tinamaan ito ng kidlat, nanatiling buo at walang pinsala. Bukod pa roon, may marahang enerhiya espiritual mula sa mundong immortal na nanggagaling dito. Malamang ay napakahalaga nito kaya napagpasyahan niyang itago iyon. Samantala, nakatulog ang lalaki sa tabi ng tubig at biglang nagsimulang kumislap ang kwintas. Sa ibabaw ng tubig, may lumitaw na mga tainga. Pagkatapos, lumabas ang isang babae na may buntot. Isa siyang nine-tailed fox na nagngangalang Bai Qing, isang werewolf na natuwa dahil sa wakas ay nakalaya siya matapos ang 5,000 taon. Pagkatapos nito ay napatingin siya sa pangunahing tauhan. Nagising siya. Naramdaman ni Bai Qing ang napakalakas na enerhiya espiritual na nagmumula sa kanya. Hindi inaasahan ng nine-tailed fox na makakatagpo siya ng isang nilalang na may napakalakas na enerhiya. Sino ang mag-aakala na magiging maswerte siya ngayon? Kaya napagpasyahan niyang subukan. Hinalikan niya ang lalaki sa labi. Ang naramdaman niya ay hindi kapanipaniwala, napakalambot, basa at matamis. Napupuno ng enerhiya espiritual ang kanyang katawan at napakasarap ng pakiramdam. Biglang iminulat ni Changsan ang kanyang mga mata at tinanong kung sino siya. Agad na umatras si Bai Qing, hindi inaasahan na majay gising ito. Ipinaliwanag ni Bai Qing na siya ang dahilan kung bakit muling nabuhay ang kanyang pagkatao. Tinanong niya kung wala ba talaga siyang naaalala. Sa sandaling iyon, inisip ng pangunahing tauhan na siya pala ang mismong fox na nakaukit sa kwintas. Abala ang babae sa pag-iisip na kailangan niyang mapunan ang kanyang lakas espiritual, kaya hindi niya napansin kung gaano kagwapo ang lalaki. At bukod sa hitsura, napakaganda rin ng kanyang pangangatawan. Naisip niya na dapat niya muna itong subukan. Tinanong ni Changsan ang maliit na fox kung ano ang binabalak nito. Unti-unting nagiging malabo ang kanyang ulirat. Dalawang babae ang biglang lumitaw sa kanyang harapan. Nagtanong sila kung bakit siya naliligo ng mag-isa. Hindi ba niya nararamdaman ang lamig at ang pagiging malungkot? Kaya nandyan sila para tulungan siya. Sinabi nila na kaya nilang alisin ang kanyang pagkabagot. Mayroon silang kakaibang teknik na makapagpaparelax sa kanya at makapagbibigay ng kasiyahan. Napansin ng isa sa kanila na napakalakas ng mga kalamnan ng lalaki, at pakiramdam niya ay malapit nang tumalon palabas ang kanyang puso. Marahil mararamdaman din iyon ng binata. Palakas ng palakas ang init sa kanyang katawan. Hindi niya na kailangan ng ganitong paliligo. Gusto sana ng babae na gamitin ang kanyang katawan upang imasahe ang likod ng binata. Sigurado siyang makakapagpaluwag iyon ng pakiramdam. Samantala, pinapanood ng Vixen ang ilusyon. Naisip niya na kung hindi makakayanan ng lalaki ang sining ng tukso, wala na sigurong ibang makakatulong sa kanya sa mundong ito. Marahil mas mabuting bumalik na lang siya sa kanyang pagkakatulog. Ngunit biglang tumayo ang pangunahing tauhan ng walang malinaw na dahilan. Nagtaka ang babae kung bakit tila walang epekto sa kanya ang mahika. Biglang napalingon ang babae sa nakakasilaw na liwanag. Bahagya siyang nagtanong habang namumula ang kanyang muka. Ano ang bagay na yan? Bakit ang haba ng sandata niya? Mukhang kaya niyang makahiwa ng kahit anong bagay. At sa hindi malamang dahilan, naramdaman ng lalaki na para bang wala siyang kahit anong tanikala. Pagkatapos ay biglang tumayo ang ating bida at nagliwanag ang kanyang sandata sa gintong liwanag. Dahil dito, hindi napigilan ni Bai Qing ang pag-agos ng dugo mula sa kanyang ilong. Makalipas ang ilang sandali, nakapagsuot na ng pantalon ang ating bida at nagtanong. Kung hindi ako nagkakamali, isa kang espiritu, tama ba? Ikaw ang spirit fox na nasa loob ng pendant. Ikaw ang nilalang na kilala sa pang-aakit sa mga tao, tama ba ako? Bahagyang yumuko si Bai Qing habang nahihiyang sumagot. Kung alam mo na ang lahat, wala na akong dahilan para magsinungaling. Ako ang ancient spiritual treasure na kilala sa tawag na Heavenly Fox Pendant. Sa loob ng libo-libong taon ng aking cultivation, nagawa kong magtaglay ng katawan na tulad ng tao. Ngunit dahil sa impluensya ng aura ng mga demonic beast, napilitan akong matulog ng mahabang panahon. Nag-iba ang ekspresyon ni Bai Qing.
Naisip ko noon na baka matulog na lang ako ng habang buhay at hindi na muling magising. Pero sa hindi inaasahan, ang napakalakas na espiritual na enerhiya mula sa iyong katawan ang siyang gumising sa akin. Habang dahan-daw ang nagsusuot ng damit ang ating bida, lumingon si Bai Ching at nagsabi, "Tungkol nga pala sa ginawa kong panggagayuma kanina, pagpasensyahan mo na. Nakaramdam kasi ako ng malakas na espiritual na enerhiya mula sa iyo. Kaya gusto ko lang itanong, isa ka bang cultivator?" Ngumiti ang ating bida at masayang sumagot, "Oo, tama ka, at hindi ko yun itinatanggi." Napakunot ang noo ni Bai Ching. Sa pagkakaalam ko, wala nang natitirang cultivator sa mundong ito. 5,000 taon na ang nakalipas nang maganap ang napakalaking digmaan sa pagitan ng mga cultivator at mga halimaw. Ang digmaang iyon ay tinawag na The Great War. Pagkatapos noon, tuluyan ng sinakop ng mga halimaw ang lahat ng sekta. Karamihan sa mga cultivator noon ay pinahirapan o pinatay. Dahil sa impluensya ng demonic aura, nagbago ang buong mundo. Ang 8 pinakamalalakas na sekta ay nawasak, at ang mga tao ay tuluyan ng nakalimot sa mga cultivator, parang tubig na dumadaloy at nawawala sa ilog. Dahil sa pangyayaring iyon, naglitawan ang iba't ibang lahi, mga mermaid, mga elf, mga succubus, at marami pang iba na hindi mo iisiping lilito. Bukod pa roon, may mga nilalang na hindi pa kilala ng mundo ang biglang umangkin ng iba't ibang lupain. Sa loob ng 5,000 taon na ako'y natutulog sa pendant, hindi ko na naramdaman ang presensya ng kahit isang cultivator. Pagkatapos ay tumingin si Bai Ching sa ating bida at nagtanong, "Bilang isang cultivator, paano ka nakaligtas at biglang lumitaw ngayon sa harapan ko?" Bahagyang hinawakan ng ating bida ang kanyang ulo at sumagot, "Pasensya ka na, pero hindi ko rin alam kung paano. Wala akong maalala tungkol sa nakaraan. Hindi ko rin alam kung bakit ako nandito ngayon." Tumango si Bai Ching. "Kung ganoon, maaaring may amnesia ka. Huwag kang mag-alala, babalik din ang iyong mga alaala sa tamang panahon. Huwag mo lang pilitin." Sumagot naman ang ating bida. "Sana nga bumalik ang aking alaala para malaman ko kung ano talaga ang nangyari." Muli ay nagtanong ang ating bida, "Hindi ba't ginamit mo kanina ang kapangyarihan mo ng panggagayuma? Ginawa mo ba yun para subukan ang lakas ng aking espiritual na enerhiya?" Dagdag pa niya, "Bilang isang spiritual treasure, hindi ka ba makakatawid sa kabilang mundo nang walang tulong mula sa mga cultivator?" Tumango si Bai Ching. "Tama ka, hindi ganoon kadali ang pagtawid. Sa mundong ito na paon ng demonic aura, wala akong paraan para linisin ang aking espiritual na enerhiya. Kaya malamang sa nalalapit na panahon, tuluyan akong mawawala." Ngunit biglang ngumiti si Bai Ching at tumingin sa ating bida. "Pero nakaramdam ako ng napakalakas na espiritual na enerhiya mula sayo. Kaya may hiling ako, maaari ba akong sumama sayo?" Nagulat ang ating bida. Bahagyang nagpakyut si Bai Ching. "Mayroon akong napakalakas na pakiramdam. Ramdam ko ang presensya ng mga ancient treasures sa mundong ito na napapaligiran ng demonic aura. Sigurado akong magagamit mo ako sa lahat ng paraan. Kahit pa sa malamig na gabi, pwede mo akong gawing kumot." Ngumiti ang ating bida at sumagot, "Okay, sige, walang problema." Namula si Bai Ching. "Ang bilis mong magdesisyon. Hindi mo ba gustong pag-isipan muna? Kailangan kong sumipsip ng iyong espiritual na enerhiya para makapag-cultivate, alam mo ba iyon?" Saglit siyang tumagilid at muling nagsabi, "Hindi ka man lang ba hihingi ng kondisyon? Halimbawa, kung gusto mong magpahilot gamit ang aking katawan, kapalit ng espiritual na enerhiya." Ngunit pumikit lang ang ating bida at pinakawala ng kanyang aura. "Hindi na kailangan. Ang espiritual na enerhiya na hinahanap mo ay wala lamang sa akin." Namangha si Bai Ching, at doon niya napagtanto na nagsasabi ng totoo ang ating bida. Muling nagsalita ang ating bida, "Hindi ba't isa kang spirit fox? Kung ganoon, magagawa mo akong tulungan sa paghahanap ng mga ancient treasure, tama ba?" Makalipas ang ilang sandali, sumapit ang umaga. Naglalakad na ang ating bida sa isang malaking bulwagan kasama ang spirit fox. Bahagyang nagtanong si Bai Ching, "Kung hindi ako nagkakamali, ang pangalan mo ay Zhong Tianshan." Sumagot ang ating bida, "Oo, tama ka. May problema ba sa pangalan ko?"
Saglit na napaisip si Bai Qing. Ang pangalan na iyan, parang pamilyar. Parang narinig ko na iyon dati. At sa isang iglap, biglang lumaki ang kanyang mga mata. Sa harapan nila ay nakita nila ang napakaraming taong nagkukumpulan sa tapat ng isang malaking gusali. Nag-usisa ang ating bida. Anong meron doon? Sumagot si Bai Qing. May nararamdaman akong napakalakas na ancient treasure sa lugar na iyan. Ngumiti ang ating bida at dahan-daang naglakad. Magaling, kapaki-pakinabang ng pakiramdam mo, tara at tingnan natin kung ano ang nandoon. Mula sa public square ng Pharaoh City, nakatayo ang ating bida sa likuran ng maraming tao. Muling nagsalita si Bai Qing, nararamdaman ko ang napakalakas na enerhiya mula sa ating harapan. Bumantong hininga ang ating bida at sumagot, kung ganoon, tara na at makipagsiksikan tayo sa mga taong iyan. Habang dahan-dahan silang pumapasok sa loob, unti-unti rin silang nakipagsiksikan sa karamihan. Sa harapan nila, nakita nila ang isang malaking espada na nakatusok sa isang dambuhalang bato, na mahigpit namang binabantayan ng dalawang gwardya. Habang nakatitig ang ating bida sa espada, napawi siya sa kanyang isipan, ang tinutukoy kaya ng Spirit Box Treasure ay ang espadang iyan. Ayon sa mga patakaran ng mga nakaraang taon, ang pagsubok ng matatapang ay ipagdiriwang sa loob ng ilang araw. Mula sa maraming tao, may ilan ang nagbubulungan. Iniisip ko, sinong kabataan kaya mula sa 4 na dakilang pamilya ang makakapasa sa pagsubok ngayon? Sino kaya ang nakakaalam? Biglang lumingon si Bai Qing sa isang matanda at magalang na nagtanong, "Moalang-galang na po, mahalaga po ba ang espadang iyan?" Tumingin ang matanda sa kanya at sumagot, "Mukhang baguhan ka lang dito, babae. Sige, sasabihin ko sa iyo kung ano ang bagay na iyan. Buong buhay ko, napakarami ng sumubok na hugutin ang espadang iyan, pero wala ni isa ang nagtagumpay. Ang espadang iyan ay kilalang-kilala sa bayang ito. Tinatawag nila itong Sword of the Brave, isang maalamat na sandata mula pa sa ancient times. Mahigit 1,000 taon na itong nakatusok sa batong iyan." Nagpatuloy ang matanda. Mula nang matagpuan ang espadang iyan, nanatili na ito riyan. Sinasabi ng marami na tanging ang taong pinili, ang tunay na matapang at may dugong mandirigma, ang makakahugot nito. Pero sa loob ng mahigit 1,000 taon, walang nagtagumpay. Sa totoo lang, nag-aalala ako na baka hindi na lumitaw ang tinatawag nilang legendary brave man. Matapos magpaliwanag ang matanda, biglang napalingon si Bai Qing sa ating bida at nagtanong, "Zhong Tianshan, ano ang problema mo? Naiintriga ka ba sa bagay na iyan?" Naging seryoso ang mukha ng ating bida at sumagot, "Ang espadang iyan, sa tingin ko nakita ko na iyan noon. Bumalik tayo sa nakaraan, 5,000 years ago. May isang lalaking dumating na may hawak na mahabang kahon, at sa likuran niya ay nakasunod ang kanyang mga disipulo. Wika niya, ang espadang ito ang pinakamahalaga sa Forged Sword Valley ko. Kahit bahagyang dumampi lang, kayang humiwa ng buhok. Sobrang talam nito na halos wala ng kapantay. Ito na ang pinakamagaling sa lahat ng espadang nalikha. Kapag nahawakan ito ng isang tunay na mandirigma, ang espada ay magbabago ng anyo at magiging isang Azure Dragon Sword Spirit. At kaya nitong protektahan ang kanyang master." Pagkatapos, bahagyang yumuko ang lalaki habang inaabot ang espada at nagsabi, "Kahit pagsamahin pa ang lahat ng nilalang sa ibabaw ng lupa, walang ibang karapat-dapat na magtaglay nito maliban sa iyo. Bumalik tayo sa kasalukuyan." Bahagyang nagsalita ang ating bida, "Ang espadang iyan ay akin. Hindi ko inaasahan na makikita ko ito dito, matapos ang The Great War between cultivators and demons." Dahil sa sinabi ng ating bida, bahagyang nagulat si Bai Qing at nagtanong, "Sandali lang, totoo ba ang sinasabi mo?" Dahan-daang naglakad ang ating bida habang sumasagot, "Oo, natatandaan ko ang pangalan ng espadang iyan. Ako mismo ang nagbigay ng pangalan. Tinatawag ko itong Haolong." Ang salitang Haolong ay tumutukoy sa legendary Chinese dragon na may kakayahang kontrolin ang ulan at pagbaha. Dahan-daang lumapit ang ating bida patungo sa espada, ngunit bigla siyang hinarang ng 2 bantay. Isa sa kanila ang nagsalita, "Sino ka at anong lakas ng loob mong manggahas pumasok sa ipinagbabawal na lugar na ito? Ito ang sagradong espada ng Pharaoh City.
Tanging piling tao lamang ang pinapayagang lumapit dito. Bahagyang nagsalita si Beijing, hindi ba't sinasabi ninyo na hinahanap ninyo ang tunay na matapang at totoong mandirigma? Para sabihin ko sa inyo, siya ang taong hinahanap ninyo. Ngunit nagtawanan ang dalawang bantay. Walang sino man ang nakabunot sa espadang ito sa loob ng libu-libong taon. Sino sa tingin ninyo siya? Baliw na kayo. Hindi basta-basta kayang bunutin ng kahit sino ang sagradong espada. Nagbulungan ang mga tao sa paligid. Kung gusto niyang bunutin ang espada, kailangan niya munang pumasa sa pagsubok ng matatapang. Para makasali sa pagsubok, kailangan niya ng rekomendasyon mula sa isa sa 4 na dakilang pamilya. Imposible, mukhang mapapahamak lang sila. Muli namang nagsalita ang bantay, paumanhin, kamahalan. Maaari ko bang itanong kung saang pamilya ng Pharaoh City kayo nagmula? Kung hindi kayo miyembro ng isa sa 4 na dakilang pamilya, hindi kayo kwalipikado. Kung ganoon, hindi niyo ako masisisi kung hindi ako magiging magalang. Ngumiti ang ating bida at nagsabi, papaano kung hindi ako miyembro ng 4 great families? Paano ninyo ako pipigilan gayong dalawa lamang kayo? Agad naghanda ang dalawang bantay at inilabas ang kanilang sandata. Wika nila, kahit anong mangyari, pipigilan ka namin. Iyan ang aming tungkulin. Ngunit mula sa gilid, may isang sumigaw ng malakas, sandali lang. Tumigil muna kayo. Biglang lumitaw si Catherine at nagsabi, ang taong iyan ay mahalagang panauhin ng aming pamilya. Anong karapatan ninyo para bastyusan siya? Kinabahan ang dalawang bantay at mabilis na humingi ng tawad, pagpasensyahan nyo na po kami. Hindi po namin alam na siya ay inyong bisita. Patawarin niyo kami, Miss Catherine. Nagkagulo ang mga tao. Nagbulungan sila, hindi ba siya ang anak na babae ng Steve family? Papaano nagkaroon ng ugnayan ang taong iyan sa pamilyang Steve? Namumula ang mukha ni Catherine habang nagtatanong kay Zhong Tianshan, gusto mo bang subukan hugatin ang espadang iyan? Tumango ang ating bida at sumagot, oo, tama ka. Pero itong dalawang bantay na ito ang pumipigil sa akin. Lumapit si Catherine at humingi ng paumanhin, ayon sa mga patakaran ng Pharaoh City, tanging ang mga nakapasa sa pagsubok ng matatapang ang kwalipikadong bumunot ng sagradong espada. Ikinalulungkot ko, pero ito ay patakarang pinamana sa loob ng maraming siglo, hindi ko ito maaaring baguhin. Dahil dito, bahagyang nenas ang ating bida, nakakainis naman. Napakagulo ng inyong patakaran. Ang espadang iyan ay pagmamayari ko. Ngunit bamulong si Beijing, sa totoo lang, hindi mo kailangang magmadali. Sayo ang espadang iyan hindi ba? Kaya naman huwag kang mag-alala dahil wala namang makakakuha niyan. Sa halip, medyo interesante ang pagsubok na ito. Baka may makita pa tayong ibang kayamanan. Sundin na lang muna natin ang kanilang kaugalian. Sa isang iglap, muling nagsalita si Catherine, namumula ang pisngi, miyembro ako ng isa sa 4 great families. Tungkol sa recommendation letter para sa mga sasali sa pagsubok ng matatapang, maaari kitang tulungan. Biglang nagtanong ang ating bida, para sa recommendation letter na iyan, kailangan ko pa bang magbayad? Nagulat si Catherine ngunit agad ding sumagot, hindi na. Hindi ko kailangan ng pera. Sa isip-isip niya, napakakuripot naman ng taong ito. Itinuro ng ating bida si Beijing at nagsabi, kung ganoon, gumawa ka rin ng letter para sa kanya. Kasama ko siya, sumagot si Catherine, sige, walang problema. Habang nakatitig si Catherine kay Beijing, napaisip siya, ang babaeng ito, napakaganda niya. At halos pareho sila ng estilo ng kasuotan ni Zhong Tianshan. Hindi kaya may ugnayan silang dalawa. Makalipas ang ilang araw, sa labas ng Pharaoh City, sa lugar ng Ghost Valley, nandoon ang ating bida, nakangiti habang nagsasabi. Ang matapang na amoy ng halimaw ay ramdam kahit saan dito. Interesante, ito mismo ang lugar kung saan gaganapin ang pagsubok ng Brave Warrior. Makalipas ang ilang minuto, nagsama-sama na ang maraming tao na sasali sa paligsahan sa loob ng Ghost Valley. Habang naglalakad ang ating bida kasama si Beijing, isang boses ng babae ang biglang narinig. Mukhang lahat ng mga participant sa paligsahang ito ay narito na, wika niya. Kung kaya't sasabihin ko na sa inyo ang mga patakaran para sa gaganaping pagsusulit.
Dahil sa boses na iyon, napalingon ang ating bida sa kanyang gilid at nakita niyang naroon din si Catherine kasama ng announcer, isang babaeng nakasuot ng kasuotang pangmadre. Kailangan sa pagsubok na ito na lahat ng kalahok ay pumunta sa kailaliman ng Ghost Valley, dagdag pa ng babae. Kailangan ninyong kunin ang 3 demon core na inilagay ng mas maaga ng simbahan. Bahagyang inilapit ng babae ang kanyang kamay sa dibdib at muling nagsalita. Ang mga demon core ay pinakamahalagang yaman ng isang halimaw na demonyo. Napakataas ng kanilang halaga. Iniwan ng simbahan ng banal na krus ang 3 demon core sa isang halimaw na demonyo na nasa level 3. Ang babaeng ito ay isang mid-rank priest mula sa Holy Cross Church na si Mel, isang psychic na nasa kategoryang rank B. Dagdag pa ng madre, bukas ng 12 noon, sinumang makakakuha at makapagbalik dito ng demon core ay papasa sa pagsubok. Dahil sa sinabi niya, tila nagtaka ang ibang kalahok at nagbulungan. Anong sabi niya? Mayroon palang level 3 na halimaw na demonyo. Napakadelikado nito, mamamatay tayo rito. 3 demon core lang ang mayroon, ibig sabihin 3 tao lang ang maaaring pumasa. Hindi ba masyadong mahirap ang pagsubok na ito? Sa isang iglap, biglang lumitaw ang isang lalaking may dilaw na buhok. Mayabang itong nagsalita. Akala ko pa naman napakahirap ng pagsubok. Ang ganitong klaseng level para sa pamilya Onassis, napaka walang kwenta. Ang lalaking ito ay si Carl, isang psychic na nasa rank C, mula sa pamilyang Onassis. Maya-maya'y may isang lalaking lumapit sa kanyang gilid at nagsalita. Huwag kang masyadong kampante, baka pagsisihan mo yan. Siya ay si Meyer mula sa pamilyang DuPont, isa ring psychic na nasa rank C. Dagdag niya pa, kung ang pagsubok na ito na ginaganap tuwing every 3 years ay madali lang, hindi sana ganito kakaunti ang sumasali. Kung mabibigo ka, kahihiyan lang ang ay dudulot mo sa pamilya mo. Ang mga tao sa gilid ay nagbulungan. Ang 2 pinaka-promising na kalahok ay sina Meyer at Carl. Diretso silang magkaharap, tiyak na magandang panoorin ito. Sila'y parehong mga henyo, sino kaya ang magtatagumpay? Habang magkaharap ang dalawa, nina si Carl dahil sa mga bulungan. Ang mga DuPont ay isa sa mga nangungunang pamilya sa Faroe City. Kaya bilang anak ni Meyer, mas malakas siya. Haha, sa tingin ko, hindi lang siya papasa, baka mahugat pa niya ang sagradong espada. Dahil sa narinig, ngumisi si Meyer at nagsabi, "Narinig mo ba ang sinasabi nila? Tanggapin mo na lang ang katotohanan na mas malakas ako sa iyo. Isa ka lang baguhan, hindi mo maaaring ipagkumpara ang lakas mo sa akin." Dahil sa sinabi ni Meyer, nakaramdam ng matinding galit si Carl. Sa kanyang isipan, buwisit, siya ang pinakamalaking kakumpetensya ko sa paligsahang ito. Pero huwag kang masyadong magmalaki, ang pagkuha ng Demon Core ay nagsisimula pa lamang. Sa isang iglap, mabilis na tumalikod si Carl. Sa kanyang isipan, ang sinumang makabalik ng buhay at makakahugot ng espada, siya ang tunay na panalo sa paligsahang ito. Dahil dito, nagtaka si Meyer. Bakit parang sumusuko agad siya? Pagdaan ni Carl sa harap ng ating bida, napansin ni Zong Tianshan ang malakas na killing intent mula sa kanya. Bahagya siyang nag-isip siya kaya ang tinutukoy ni Catherine. Bumalik tayo sa nakaraan bago magsimula ang pagsubok. Makikita si Catherine at ang ating bida na nag-uusap. Wika ni Catherine. Ang mga Onassis family ay palaging kalaban natin, lalo na si Carl, siya'y malupit at walang awa. Huwag mo siyang komprontahin kapag nasa loob ka na ng Ghost Valley. Lubha siyang mapanganib. Sumagot ang ating bida, naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala. Pagbalik sa kasalukuyan, lumampas si Carl sa ating bida at nag-isip. Anong nangyari sa pamilya Steve? Hindi ako makapaniwalang nagpadala sila ng ganitong klaseng tao para sumali. Tapos ko na ang pananaliksik ko tungkol sa kanya, isa lamang siyang normal na tao na may psychic power. Siguradong mahina lang siya, mas mabuting baliwalain ko na lang siya. Pagkatapos ay tumingin siya sa ibaba, at dahan daw ang lumabas mula sa kanyang katawan ang kulay violet na aura. Sa pagkakataong ito, gusto kong makilala ang pangalan ko sa buong bayan ng Faroe City. Sa isang iglap, malakas na sumigaw ang madre. Ang pagsubok na ito ay opisyal nang nagsisimula.
Mabilis na tumalon ang mga kalahok papasok sa loob ng Ghost Valley. Pagdating nila sa unahan, biglang natigilan si Carl. Hindi niya inaasahan na maraming lagusan ang makikita. Napaka nakakapanabot nito. Hindi ko inakala na may ganito sa Ghost Valley. Bahagyang ngumiti si Carl. Ang daan sa kaliwa ay puno ng mga tinak. Ang ikalawang daan ay may malakas na enerhiya ng demonyo, tiyak na may mataas na uri ng halimaw doon. Ang dalawang daan naman sa kanan ay tila mas mainam, lalo na ang huling daan na may mahinang liwanag na nagmumula. Kung ganoon, ito ang pipiliin ko. Samantala, ngumiti rin si Meyer. Base sa ihip ng hangin, galing sa pangatlong daan ang mahinang simoy. Ibig sabihin, walang sagabal doon. Sigurado akong ito ang tamang direksyon. Mula naman sa ibang kalahok, may isang lalaking may violet na buhok na nagyayabang. Kung maraming tinak sa unang daan at halimaw sa ikalawa, para sa akin ang unang daan ang pinakaligtas. Sa loob ng tent, bahagyang nagtanong ang madre. Catherine, bakit mo irerekomenda ang isang taong walang psychic power para sumali sa trial? Ang pagpapasok sa mga ordinaryong tao rito ay parang pagpapadala na rin sa kanila sa tiyak na kamatayan. Hindi ka ba natatakot na masira ang reputasyon ng pamilya ninyo? Sumagot si Catherine. Nagkakamali ka. Hindi ko ito ginagawa para sa pamilya. Gusto ko lamang tuparin ang kanyang kahilingan. Isa pa, si Zhong Tianshan ay hindi ordinaryong tao. Ang kanyang lakas ay hindi masusukat. Sigurado akong makukumpleto niya ang trial na ito dahil siya ang pinakamalakas na taong nakilala ko. Bahagyang tumingin ang madre kay Catherine at bumulong. Talaga ba siya ang pinakamalakas na taong nakilala mo? Balik tayo sa ating bida. Ngayon, nakatayo siya sa harap ng tatlong lagusan kasama ang spirit fox na si Bei Ching. Sabi ni Catherine, ang Ghost Valley daw ay may iba't ibang parte. Ngayon, ang daming kanto. Saan kaya tayo pupunta? Tanong ni Bei Ching. Saglit lang, mag-iisip muna ako, sagot ng ating bida. Kumuha siya ng stick at pinatayo sa lupa. Kung saan mahulog itong sanga, doon tayo pupunta. Nagulat si Bei Ching. Seryoso ka ba? Iyan ang paraan mo. Ngumiti ang ating bida. Tama ka, napaka-reliable ng paraang ito. Sa isang iglap, binitawan niya ito at tumuro ang sanga sa daan na may malakas na masamang enerhiya mula sa isang demonyo. Nang makita ito, biglang nanginig si Bei Ching. Sigurado ka ba dyan? Para kasing nakakatakot sa loob. Pagpasok nila, biglang nagliparan ang napakaraming uwak sa paligid. Dahil dito, napakapit si Bei Ching sa braso ng ating bida. May naririnig ka bang kakaibang tunog? Tanong niya, ngunit hindi sumagot ang ating bida. Tumingin lang siya sa dalaga. Alam mo, dagdag pa ni Bei Ching, sinasabi ng instinct ko na may nakakatakot na bagay sa lugar na ito. Habang nanginginig, lalo niyang hinigpitan ang pagkakayakap sa braso ng ating bida. Napakalakas ng evil energy dito, halos nahihirapan akong huminga. Ngumiti ang ating bida. Papaano kang mahihirapang huminga kung isinisiksik mo pa ang dibdib mo sa braso ko? Sa isang iglap, biglang nagtayuan ang lahat ng balahibo ni Bei Ching nang marinig niya ang isang malakas na sigaw mula sa kagubatan. Dahan-dahan siyang lumingon sa kanyang likuran, at doon nakita nilang dalawa ang isang nilalang na nababalutan ng masamang enerhiya, nakalutang sa ere. Ano ang nilalang na iyan? Tanong ng dalaga. Isang babaeng multo ang nakalutang lamang, habang patuloy na naglalabas ng nakakapangilabot na tunog sa buong paligid. Habang patuloy pa ring naglalabas ng masamang enerhiya ang multo, mahigpit pa ring nakahawak si Bei Ching sa ating bida. Sa isang iglap, binitiwan ng ating bida ang spirit fox at dahan-daang naglakad papalapit sa multo. Dahil dito, nagtaka si Bei Ching at agad na nagtanong. Sandali lang, sigurado ka bang lalapit ka sa nilalang na iyan? Maaaring isa siyang multo na nagtataglay ng kapangyarihan ng isang demonyo. Posibleng siya ang harang sa ating daraanan. Ngunit bahagya lamang nang umiti ang ating bida at tumugon. Isang babaeng multo. Paano nangyari iyon? Para namang hindi siya mukhang multo. Huminto siya sa likuran ng nakalutang na babae at muling nagsalita. Kung titingnan ko ng maigi, isa lang naman siyang babaeng naliligaw sa kagubatan. Pagkatapos, dahan-daang ipinatong ng ating bida ang kanyang kamay sa balikat ng babae. Sa isang iglap, mabilis itong humarap. Isa nga itong babaeng multo.
May dugo sa kanyang mukha, matutulis ang mga ngipin, at mga matang kahawig ng sa ahas. Naglalabas ito ng nakakatakot na tunog na umaalingaw-ngaw sa buong paligid. Ngunit sa halip na matakot, napailing lang ang ating bida at naisip. Ang pangit naman ng babaeng ito, parang hipon, katawan lang ang may pakinabang. At sa isang iglap, malakas na sinuntok ng ating bida ang mukha ng babaeng multo. Tumilapon ang kanyang dugo, at ang kanyang mga mata ay lumipad sa magkabilang dako. Doon, tuluyan nang bumagsak ang babaeng multo sa lupa. Bahagya namang namangha ang ating bida at napausal. Hindi ko ito inaasahan. Akala ko isa lamang siyang batang naliligaw, pero totoo pala siyang multo. Sumabat si Bei Ching. Mukhang naririto ang Demon Beast, pati na ang babaeng multo. Pero bakit pa natin pinili ang nakakatakot na daanang ito? Ngumiti ang ating bida, lumingon kay Bei Ching at nagsabi. Ang pagpili natin sa babaeng multo ay ang pinaka-the best na option. Halika dito, tulungan mo akong tanggalin ang kasuotan niya. Dahil sa sinabi niya, medyo naguluhan si Bei Ching. Sandali nga, bakit naman nating tatanggalin ang kasuotan niya? Tahimik siyang napatingin sa babaeng multo at napabulong sa kanyang isipan. Grabe, ang ganda ng katawan ng babaeng to. Ang perpekto ng kanyang kurba. Pero teka, kung huhuberin ko siya, baka hindi na siya makapag-isip ng maayos. Pero, bakit mainit pa rin ang katawan niya? Multo ba talaga siya? Biglang may malakas na tinig na umalangaw-ngaw. Handa na ako. Nagulat si Bei Ching. Ano? Handa na agad siya. Ang bilis naman. Muling nagsalita ang ating bida. Ang damit na ito, gawa sa satin, pero medyo pudpud na. Kung marami ang makukuha natin, pwede itong ibenta sa mataas na halaga. At baka may iba pa tayong makita sa katawan niya. Napabuntong hininga na lang si Bei Ching. Kaya pala, iyon pala ang plano mo. Maya-maya, muling nagsalita ang ating bida. Tara, magpatuloy na tayo. Sana marami pa tayong makasalubong na mga female ghost. Sumagot si Bei Ching. Sige, mauna ka. Susundin ko ang mga ipag-uutos mo. Sa di kalayuan, nagtago ang dalawa sa likod ng puno. Bigla nilang narinig ang kakaibang tunog na nagmumula sa isa na namang female ghost. At nakita nila ito, nakalutang, balot ng nakakatakot na aura. Habang nakatitig ang ating bida, malakas siyang sumigaw. Sa wakas, nahanap din kita. Dahan-daw ang lumingo ng female ghost, at sa isang iglap, nagulat siya, mas nakakatakot pa ang itsura ng ating bida, habang nakadila. Wika niya, Hoy, babaeng multo, bakit ka natatakot? Hindi naman ako kumakain ng babae. Agad bumagsak ang babaeng multo sa lupa, nakatuwad at nanginginig ang buong katawan dahil sa matinding pagkabigla. Ngumiti ang ating bida. Ilang minuto ang lumipas at naglakad na siyang muli, kasama ang Spirit Fox. Sa gabing iyon, isang malagim na pangyayari ang naganap sa lambak ng mga multo. Sa bawat sulok ng Ghost Valley, sina Zong, Tianshan at Bei Ching ay nakatagpo ng iba't ibang babaeng multo, at ang lahat ng mga ito, isa-isang nawalan ng saplot. Sa di kalayuan, maririnig ang mga yapot ng ibang mga tao na naghahanap ng core. May isa sa kanila ang nagtanong, bakit kaya tinatawag na Ghost Valley ang lugar na ito? Posible kayang talagang pinagmumultuhan ito ng mga espiritu? Ang lugar na ito ay puno ng masamang enerhiya. Noon pa man, bigla na lang naglalaho ang mga tao rito, at hindi na nalalaman kung ano ang nangyari sa kanila. Sumabat naman ang isa pang mandirigma na may hawak ng espada. Nang matagpuan ang mga nawawala, hindi na sila maituturing na tao. Naging ganid silang mga nilalang na kumakain ng hilaw na karne at nagtataglay ng kakaibang lakas. At tandaan, sa gabi lang sila nagpapakita. Kung hindi sila multo, ano kaya sila? Habang seryoso silang nag-uusap, biglang may lumitaw na kamay mula sa lupa. Tatlong mandirigma ang napaatras sa takot. Isang bangkay na lalaki ang dahan-daang umaahon mula sa ilalim ng lupa, namumula ang mga mata at matutulis ang mga ngipin. Pagkatayo niya, kasabay na umahan ang iba pang mga zombie at nagsimulang lumakad papalapit sa kanila. Dalawa sa mga mandirigma ang halos hindi makakilos sa takot. Isa sa kanila ang nagsabi, nagkubli ba sa ilalim ng lupa ang mga halimaw na to para takasan ang mga tinak sa paligid? Mukhang mali ang inaasahan ko. Sumabat pa ang isa,
Hindi ba't sila yung mga nawawalang tao na sinasabi mo? Ang dami nila, hindi natin sila kaya. At sa isang iglap, biglang tumalon ang mga zombie upang sugurin ang dalawang mandirigma. Sa sumunod na tagpo, tumilapon ang napakaraming dugo, samantalang nagliparan ang mga uwak. Ang kalangitan ay tila mas lalo pang nagliwanag dahil sa bilog na buwan. Samantala, naglalakad ang ating bida na may hawak sa Spirit Fox, na mahinang humuhuni ng awitin. Tahimik namang sumusunod si Bei Ching at nag-isip. Kahit nakuripot siya at padalos-dalos kumilos, kapag nasa tabi ko siya, nakakaramdam ako ng seguridad. Kahit nasa haunted forest kami, wala akong takot basta kasama ko siya. Ngunit biglang lumitaw sa kanilang harapan ang panibagong multo. Hindi ito katulad ng nauna, sapagkat ang aura na pumapalibot sa kanya ay kulay asol. Nang makita ito ng ating bida, bahagya siyang namangha. At biglang nagsalita ang babaeng multo. Kahanga-hanga, may nakapasok sa kaibuturan ng Ghost Valley. Tunay na kakaiba ang inyong kakayahan. Ano, lahat ba ng mga umiiyak na multo sa pasukan ay naging tamad at hindi na ginagawa ang trabaho nila? Ang babaeng multo na ito ay isang level 3 Demon Beast Evil Phantom Maid. Maya-maya, damilat ang kanyang mga mata at nagsabi, pero sa tingin ko, kayong dalawang butot balat, parang hindi kayo sasapat para mabusog ako. Agad na binagsak ng ating bida ang kanyang dala-dalang bag at nagsabi, hindi ko alam kung mabubusog ka kapag kinain mo ako, pero may isa akong kasiguraduhan, mamaya lamang, mawawalan ka ng damit. Biglang natigilan ang female ghost at naguluhan, hindi niya maintindihan kung ano nga ba ang ibig sabihin ni Zhong Tianshan. Dahil sa sinabi ng ating bida, bahagyang napangiti ang babaeng multo at nagtanong. Ano bang ibig mong sabihin na mawawala ang aking mga damit? Seryosong tumitig ang ating bida sa kanya at sumagot. Bingi ka ba? Hindi mo ba naiintindihan? Kung ano ang narinig mo, yun na yun. Dahil sa pilosopong sagot ng ating bida, ninas ang babaeng multo at malakas na sumigaw. Hayop ka, isang mababang nilalang na tao na katulad mo, paano nagkaroon ng lakas ng loob para insultuhan ako? Mukhang sawa ka ng mabuhay. Sa isang iglap, biglang lumitaw ang female ghost at agad na sumambulat sa kanyang likuran ng isang magic circle. Malakas siyang sumigaw. Tanggapin mo ito, Scarlet Predators. Biglang nagsilabasan ang napakaraming paniki na sumugod patungo sa ating bida. Ngunit hindi ito ikinabahala ni Zhong Tianshan. Sa halip, ngumiti lamang siya at bahagyang itinaas ang kanyang kamay na napapalibutan ng kuryente. Anong ginagawa mo? Iniisip mo ba talagang matatalo mo ako gamit lang ang mga kakarampot na paniki na yan? Sobra mo naman akong minamaliit. Bago pa siya makaatake, isang asul na liwanag ang biglang dumaan sa kanyang gilid kasabay ng isang malakas na tinig. Dull Blue Foxfire Skills, Activate. Sa sumunod na sandali, nasunog ng bughaw na apoy ang lahat ng paniki. Namangha ang female ghost. Ibig sabihin, mula pa sa umpisa, isa ka ng ganap na magician. At hindi ako makapaniwalang sinunog mo lahat ng aking Scarlet Predators. May tinatago ka palang kakayahan. Samantala, nakatayo lamang ang Spirit Fox na si Bei Ching, at lumalagablab ang kanyang kanang kamay sa bughaw na apoy. Hindi ko rin ito inaasahan, wika niya. Matapos akong matulog ng ilang libong taon, hindi pala gaanong kumalawang ang pagkontrol ko sa aking Firefox skills. Biglang nagsalita ang ating bida. Yung ginawa mo kanina, napakaastig nun. Hindi ko inaasahang meron kang ganyang kakayahan. Bahagyang lumingon si Bei Ching at mahinhin na sumagot. Wala iyon. Simpleng kakayahan lang iyon. Maya-maya, itinuro ng ating bida ang female ghost at tinanong si Bei Ching. Gusto mo bang ikaw na ang tumapos sa babaeng multo na yan? Ngunit umiling si Bei Ching. Huwag na. Tinulungan lang naman kitang patayin ang mga paniki kanina. Dahil sa kanilang usapan, lalo pang nenas ang female ghost. Sa isip-isip niya, nakakairita ang dalawang ito. Mukhang wala na silang katinuan para baliwalain ako. Hindi ba nila alam na ako ang fiercest demon beast dito sa Ghost Valley? Sa isang iglap, mabilis na tumapak ang ating bida sa lupa at tumalon patungo sa female ghost. Malakas siyang sumigaw. Dahil mukhang hindi makikisali ang Spirit Fox sa laban na ito, huwag mong isipin na magiging mabait ako sa'yo.
Habang papalapit siya, napabulong ang female ghost sa sarili. Ang bilis niya, hindi ko inaasahan ito, mukhang hindi rin siya ordinaryong tao. Mabilis na tinangkang hawakan ng ating bida ang dibdib ng babae, ngunit mabilis ding naka-atres ang female ghost. Namula ang kanyang mukha habang naguguluhan. Ano ang pinaplano niya? Bakit tina-target niya ang aking dibdib? Habang umaatres, kumislap ang kanyang mga paa sa lupa at malakas siyang sumigaw. Anong nangyayari sa'yo? Isa ka bang manyakis? Bakit sinusubukan mong hawakan ang aking dibdib? Hindi mo ba alam isa akong multo? Ngunit malamig ang tugon ng ating bida. Huwag kang mag-isip ng masama. Nagkakamali ka sa iniisip mo. Wala akong balak sa dibdib mo. Ang gusto ko lang ay ang kasuotan mo. Mukhang mabebenta ko ito ng mahal. Sa isang iglap, mabilis na tumalon muli ang ating bida patungo sa female ghost. Bago kita bugbugin, tutulungan na kitang haborin ang mga iyan. Biglang tumalim ang kanyang mga mata at naging seryoso ang tinig. Tandaan mo, sa mundo ng martial arts, walang kahit anong bagay ang kayang gumapi sa mithiin namin. Pagkasabi nito, sunod-sunod na pag-atake ang binitiwan niya sa female ghost. Hindi na ito nakapag-react o nakaiwas. Namangha si Beiqing sa kanyang nasaksihan. Ang bilis ng kanyang mga kamay. Hindi ito basta-basta. Ang bawat atake niya, walang puwang para makaiwas ang kalaban. Dahil sa sunod-sunod na atake, nanlabo ang paningin ng female ghost. Nakiusap ito na itigil na ng ating bida ang kanyang ginagawa. Ngunit makalipas ang ilang sandali, nagliparan na sa ere ang lahat ng kasuotan ng babae. Biglang lumitaw ang isang berdeng kristal na may tatak ng paniki. Habang nakatitig ang ating bida at si Beiqing dito, nagsalita ang Spirit Fox. Hindi ba't ito ang demon core na hinahanap natin para makapasa sa pagsubok na ito? Hindi ko akalaing nasa loob pala ito ng female ghost. Bahagyang ngumiti ang ating bida. Maganda to. Para tayong naka-jackpot, 2 ibon gamit ang isang bato. Muling nagsalita si Beiqing. Ngayong nakuha na natin ang core na kailangan mo, mas mabuting bumalik na tayo para makuha mo ang iyong banal na sandata. Ngunit hindi pumayag ang ating bida. Habang inilalagay niya ang core sa kanyang bag, nagsalita siya. Mamaya na, hindi natin kailangang magmadali, mahaba pa ang oras natin. Ngumiti siya at nagpatuloy. Napakarami pang demon beast dito sa Ghost Valley. Sayang naman kung palalampasan natin sila. Di ba? Pera na, magiging bato pa. Samantala, sa kabilang bahagi ng Ghost Valley, isang matinding laban ang nagaganap. Isang mandirigma ang nakapatay ng dambuhalang demon beast. Siya ay si Meyer. Nakangiti siyang hawak-hawak ang isang kulay kahel na core mula sa halimaw. Nakuha ko na ang demon core mula sa isang level 3 demon beast. Para sa isang katulad ko, napakadali lang nito. Dahil ako si Meyer, isang malakas na mandirigma mula sa 4 na kilalang pamilya sa bayan ng Pharaoh. Maya-maya, tumingin siya sa kanyang likuran nang marinig ang mga yabag ng paa. Isang boses ang nagsalita, hindi ko akalaing magagawa mong talunin ang isang level 3 demon beast at makuha ang demon core, Meyer. Ang dumating pala ay si Carl, nang umiti at nagsabi, napakaswerte mo naman, hindi ko akalaing makukuha mo ang bagay na iyan. Bahagyang nagtaka si Meyer at nagtanong, anong ginagawa mo rito, Carl? Huwag mong sabihing sinusundan mo ako kanina pa. Plano mo ba akong patayin at agawin ang treasure na ito? Ngumiti si Carl at sumagot. Bakit ko naman kukunin ang hawak mong treasure, kung meron din naman ako? At doon makikita na hawak-hawak na niya ang isang kulay rosas na core. Kung ganun, nakuha mo rin pala ang isa sa mga magic core. Ibig sabihin, hindi ka pumunta rito para nakawin ang akin. Ngunit naghanda pa rin si Meyer, hinugot ang kanyang espada at nagsalita. Kung hindi treasure ang habol mo, malamang plano mo akong patayin. Tama ba ako, Carl? Sa sumunod na sandali, dumilim ang mga mata ni Carl, ngumiti ng masama, at tila may binabalak na hindi maganda.